Iba't iba ang naging reaksyon at komento ng taong bayan sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin ang ilan sa mga yan sa ulat ni Vel Custodio. Live, Vel. Dominic, tinutukan ng marami sa ating mga kababayan ang katatapos lang na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kayag naman ang opinyon ang ating mga kababayan patungkol sa SONA. Isa sa naging highlight sa SONA ay ang nationwide implementation ng 20 bigas meron na. Naikinatuwa naman ang senior citizen na si Baby na isa sa mga qualified na makabili ng murang bigas. Maganda, nakakatipid kahit papano kasi wala rin naman akong hanap buhay. Labandera lang. Bukod sa bigas, nakikinabang rin siya sa 50% discount sa mga senior citizen na at may kapansanan mga estudyante sa MRT at LRT. Oo, nagamit ko. Malaking tulong din yun na mabibili mo yung dapat bilhin. Pagka may natitira, pwede mong bilhin. Nanonood din ng SONA 2025 si Digno sa kanyang bahay. Ikinatuwa naman niya ang sinabi ng Pangulo na pagpapataas at pagpapaganda ng benepisyo ng PhilHealth at paggamit ng eGov app sa pagpapabili sa serbisyong medikal, lalo na't madalas na siyang nagpapacheck up at maintenance. Okay naman, oh. Mas maganda naman yung ganyan eh. Pinibigay sa akin yung sa akin. Yung PhilHealth ko. Kasi si Pon ako ngayon eh. 75 years eh. Okay naman sa akin. So, mabilis naman po ba mabilis naman, oh. Puspusan din ang pagpapaganda ng Administrasyong Marcos Jr. sa sistema ng edukasyon. Sinisimulan na ng pamahalaan ng Academic Recovery at Accessible Learning o ARAL program para patatagin ang foundational skills ng mga mag-aaral. Dahil walang pasok ang mga mag-aaral o ang mag-aaral na si Akisha sa kolehiyo, nakatutok din siya sa SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang kakagraduate lang sa senior high school, pabor din daw siya sa pagpasok ng Technical and Vocational Education and Training sa senior high. Feeling ko po mas mapupush pa po yung very potential po ng bawat students and kailangan po talaga siya ng bawat estudyante po. Lagi po ako naniniwala na ang kabataan po ang pag-asa po ng bayan. So kung mas makahasa pa po yung kakayanan po ng bawat estudyante Pilipino po sa ating bansa, maganda po yung magiging resulta po nun sa ating bansa po. Dominic, ayon pa sa mga residente dito sa Maynila, isa sa mga inaabangan nila sa nalalabing 3 taon ng pamuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagresolba sa problema ng baha. Ayon naman sa Pangulo ay dapat o pinapasumite na ng Pangulo sa DPWH ang listahan ng mga flood control project sa bawat rehiyon para sa auditing. Dagdag pa ng Pangulo ay paparami din ng mga evacuation centers para hindi na kinakailangan gamitin ng mga paaralan bilang evacuation sites. Dapat din ay may disiplina sa pagtatapon ng basura. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Vel Custodio.